Magandang araw po mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, Mentor Myron Santa Ana, at welcome po sa aming munting tahanan. Tara, silipin natin ang loob. Tara, pasok. Magandang araw po ulit, ako po si Mentor Myron Santa Ana, isa po akong corporate trainer, motivational speaker at learning and development consultant, at welcome po ulit sa aking bahay. At ito po yung resulta ng aking lagpas-6 na taon na pagsusumikap. Despite galing sa pagiging wala, nakaranas po ako na maging construction worker, nakaranas din ako na maging kargador ng nanay ko sa Pasig Palengke, naranasan ko rin po na maging service group ng isang fast food chain. And proud po ako na i-tour around kayo sa aking pinaghirapan na para i-prove sa inyo lahat na lahat tayo, basta pinili natin, kaya at na pwedeng maging successful. Yan, ito po yung at aming humble na living room. And ito yung binili ko kasi alam mo, dati naranasan namin kahit sa immediate family ko, no, sa parents na nagpalaki sa akin doon sa bahay namin sa Taytay Rizal. Doon wala kaming wala kaming couch, wala kaming sofa. And pag may mga bisita nga, naghahanap lang kami ng upuan, yung mga monoblock chair na makikita sa bahay. Then doon namin sila pinauupo. And then kami, habang nanonood din ng TV namin, nasa lapag lang kami, nasa side lang kami. So happy ako na naipundar ko ito. Ayan, makikita mo, ayan, dito ako humihiga para presko, para relax habang nanonood ng TV. And ito, ako, proud akong i-share na itong bahay na to, ako mismo sa tulong din ng asawa ko ang nag-interior design. So choice ko yung kulay na ganyan, yung center table, yung carpet, yung TV, and then yung mga design na ito. Okay, so after ng living room, doon naman tayo sa ating dining area. Yan. So ito po, medyo hindi ganun kalakihan, pero proud po ako dito sa aming ininvest kasi alam nyo, kahit nung time na kami galing sa humble beginnings ng asawa ko, maliit lang yung table namin, talagang pinagkakasya lang namin yung sarili namin. Dumadating pa sa point na hindi kami lahat nagkakasabay-sabay na kakain, kaya alternate, salitan muna. So siya muna kakain, din ako. Kasi wala kung sabay-sabay kami kakain walang pagpapatungan ng pagkain Siyempre meron pa mga nakahain dyan. Ito, proud din ako dito sa aming kitchen area. Kasi ito to, ang asawa ko, pangarap niya talaga na makapag-bake siya. So nag-invest kami dito sa La Germania na ito, na oven, para hindi lang lutuan, pero yung passion din ng asawa ko na gusto rin niyang pag-aralan at mag-excel in yung pag-bake, magawa na niya. So isa to sa mga fulfillment ko sa buhay, na finally yung mga kagustuhan ng mga mahal natin sa buhay na ibibigay natin. And then, ayan, proud din ako doon sa design ng kitchen area namin. Because finally, yung mga hindi namin mahanapan ng mga lalagyan, ng mga kung saan lang nakakalat, organized na ngayon. And napakasarap ng feeling na mag-prepare ng pagkain and mag-stock up ng mga pagkain dyan, kasi alam mo na yung mga nakikita mo, yung mga inaayos mo, bunga ng pagsusumikap, at lahat ng mga hirap na pinagdaanan ko dati, ito na yung kapalit. So tinatawag nating good karma. Okay, so siguro yun na ang iti-take pride in natin sa first floor ng aking bahay. Tumungo naman tayo doon sa second floor, and sasamahan tayo ng aking pamilya. By the way, ito po ang aking asawa, si Mrs. Beverly Joy Santa Ana. And pakilala ko lang din ang aking mga anak. Isa po ang aking panganay, 7 years old, si Kuya Michael Bryson Santa Ana. And then si Ate Misha Briana Rome Santa Ana ang pangalawa ko, and she's 4 years old. And ito po ang aking mahal na mahal din na bunso, si Maya Bella Santa Ana, and she's already only 9 months old. So yan po ang bumubuo sa Santa Ana family, ang aking mga precious gems, ang mga reason why I'm working and living, and they are the very same people I'm offering yung lahat ng mga pinaghirapan ko before I got to where I am today.
So, yun po. Ngayon, tutur around ko naman kayo sa second floor ng bahay kung saan nandoon ang aming kwarto. Tara, samahan niyo ako. Okay, so... Yan, ito. Choice ko yung chandelier na yan kasi nagandahan ako para sa tuwing aakit kami dito motivated, relax kami, and then yung mga bisita din na-appreciate din nila yung chandelier nila yan pag sila nakaupo doon sa may sala. Tara, kaya tayo. Let's go. Samahan niyo si Daddy. Let's go. Okay, so welcome po sa master's bedroom naming mag-asawa. And pasok po tayo. So ayan, marami pa po kaming i-invest pa dito para mas lalong gumanda ang aming kwarto. Siyempre, mas lalong feel na feel namin na dito sa kwarto mismo ito na makikita at mafe-feel namin yung reward sa lahat ng paghihirap naming mag-asawa sa araw-araw sa aming negosyo na ipinundar. And ayan, so dyan mapupunta, dito mapupunta yung TV na kakabit pa lang. Ayan, ito po yung aming higaan. Pasensya na po kung medyo disorganized pa. And ito rin ang isa pang gustong-gusto ko dito sa kwarto namin. Ayan, buksan natin. Yan, para ma-appreciate natin itong balcony. Okay, silipin natin. Yan. So ito, kailangan lang alagaan pa lalo, pero ito yung mga white rose. Yan, ito yung mga white rose na alagaan ni Mrs. Saka ito pa yung isa. And then, may balak pa ako dito na lagyan ito ng yung table tsaka chair kung saan kami tatambay, magkakaping mag-asawa, magbabasa ng dyaryo pag tumanda na kami. And dito rin yung para ma-appreciate namin na bawat pagkagising namin sa umaga is ayan, parang it's always a symbol of a new hope of more opportunities of a brighter future ahead for the family. So, yan, welcome sa master's bedroom. Ito po pala ang yan, yung aming magiging alaga. Ang dalawang yung lovebirds, si Kevin tsaka si Barbie. So, ayan, so lalaki din yung pulungan nila kapag lumaki na rin sila. Okay? So, ito po ang master's bedroom. Ayun, ipasyal naman ko naman kayo sa pinagmamalaki din ng aking panganay at pangalawa, si Kuya Mikael at si Ate Misha na kwarto. O anak, samahan niyo ko na i-tour around sila sa inyong kwarto. So, yan. So, i-rearrange pa namin ito, yung pwesto. And, ito yung para sa amin isa rin, kumbaga, pinagpapasalamat namin sa blessing kasi kung ma-share ko lang po sa inyo, katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang sa lamesa, kung hindi sa bed, dun sa hinihigaan namin, sama-sama kami dun, siksikan kami dun, wala pa silang sariling kwarto, and alam mo yung pagkagising mo, masakit ang leg mo, masakit ang katawan mo, hindi lang dahil sa matigas yung hinihigaan mo, pero kung hindi dahil siksikan kayo, hindi rin ganun kakomportable yung iyong paghiga. So, ito ang kama ni Kuya Mikael Bryson, pinili niya na nasa taas. And then dito naman sa medyo mas malaki si Ate Misha. Ito naman. So ito yung parang playing area nila. Diyan din nila pwede itambay mga laruan nila. Ito, i-rearrange pa namin itong cabinet, mapupunta yan doon sa kabila. Dito namin ikakabit yung kanilang wall-mounted na TV para kung gusto nilang manood na kanilang paborito pinapanood na ba, Netflix, o mag-cast ng YouTube, yan, Cartoon Network, Nickelodeon, yan. Diyan sila pwedeng manood. So yan po ang bedroom number 1, yung bedroom na aking mga anak. Actually, may isa pang bedroom doon, pero hindi ko napapakita sa inyo kasi medyo magulo pa. And yan po yung bedroom para sa aming mga kasama sa bahay na tutulog. So, ayan. So, balik na tayo sa baba. Let's go, guys! Yun, bali, bago namin makamtan itong sarili naming bahay, kaming mag-asawa, napakadami naming na-experience. Ang pinakauna naming tinirahan sa may... Don Mariano. Don Mariano, sa may Cainta. Yun yung lugar na pamoso kasi lagi siyang bahain.
bahain yung lugar na yon. Yung talagang tipong sobrang bahain yan pag bumabagyo, umuulan. Talagang hanggang baywang yung baha sa labas. And huwag ka nang masusurpresa kapag doon ka nakatira at talagang bumabaha hanggang baywang kasi may mga bangka na doon. Totoo yun. Balit na lugar lang yun pero makikita ka para lang makalabas ka, may bangka. So doon yung una namin tinirhan. And napakaliit nung bahay na yun. Sobrang liit ng bahay na yun kasi alam mo, lagi ko nga ginodyo kahit sa mga inspirational talks ko na kapag galing ka sa sala, okay, tayo ka lang, then forward ka 3 times. Pagka forward mo 3 times, o mga 3 to 5 times, small steps forward, turn to your left, kwarto na. Pagkalabas mo ng kwarto, ikot ka lang, and then step forward 2 times, and then turn left, step forward 3 times, harap ka sa kanan, CR na. Okay? And then ikot ka ulit, then step forward 2 times, harap ka sa kaliwa mo, then dining area na, table na kagad. So, doon lang kami na nagsimula, and then naalala pa namin. Yes, anak? Second. Yan. Naalala pa namin yung time na yon na yung una akong sumabak sa pagiging motivational speaker, corporate trainer, consultant. Paunti-unti pa lang yung mga talks ko. And dahil nga pakunti-kunti pa lang, napilitan siyang bumalik ulit sa pagiging call center agent para lang matulungan yung mga finances namin. So, nangyayari na, anong shift mo doon, Lab? Anong shift mo doon? Gabi, sa gabi ako. Gabi, mga anong oras? Usually mga 6 to 2 or mga gano'n. Yun, 6 p.m. to 2. Wala pa kaming kasambahay noon. Kung meron wala, hindi rin namin kayang bayaran pa. So, nangyayari noon, pag pumapasok siya, ako yung in charge kay Mikael, ito sa panganay, ako ang in charge sa kanya. Siya pa yung nandun, wala pa si Second tsaka si Bunso. So ako yung in charge sa time na yon. And then pag uwi niya galing sa trabaho, magpapahinga lang yan ng konti. And then kapag nakapagpahinga na ng konti, palit naman kami. Siya naman yung bahala sa bata para ako naman kumilos. Mag-close ng mga deals, maghanap ng leads, mga pastudyante man ng kumpanya na nasusubukan yung service namin, na maimbitahan ako motivational speaker, corporate trainer, or consultant. So yun yung pinagdaanan namin. And then pagkatapos namin sa Don Marian, ano ba? Reason ko ba tayo umalis doon? Dahil ba sa baha? Baha yun. Ayun, dahil sa hindi na rin kami makatiis sa baha dahil every time na bumabaha na hanggang baywang, hindi siya makapasok sa trabaho. So lagi siyang absent. So nag-decide na lang kami na and then para din mas malapit sa parents ko, sa taga-Taytay ako So dahil nga wala kaming kasambahay, at least pag malapit doon sa Taytay, makakahingi kami ng tulong sa mama ko na magtingting sa mga bata o maglinis-linis pag-ayos ng bahay. So lumipat kami sa may N. Pascual. Hindi pa ba? Robinson na. Doon muna. Pangalawa, tumira kami sa may Robinson's Homes East, sa may Antipolo. Isa sa mga paupahan doon. And matagal-tagal din tayo. Wala, mga less than a year lang tayo actually. Yun, medyo kahit pa nagkakaresulta na ako sa training. Kaya maayos-ayos na yung bahay na yun na inuupahan namin. 2 floors na yun, may rooftop pa nga Pero still, nangungupahan pa rin kami, wala pa kaming sariling bahay. At wala rin kakayahan na bumili ng sariling bahay. And then, pagkatapos doon sa Robinson Homes sa Antipolo, lumipat kami ito na ba yung sa N. Pascual? Yun. So yung aming pangatlo na apartment na tinirahan sa may N. Pascual o Noli Pascual Street sa may Taytay Rizal. Ito na yung time na nag-decide kami na maging malapit na lang doon sa mga parents ko para matulungan din kami sa pag-alaga sa mga bata. Para makatutok din kami sa trabaho. Yun, maganda na rin doon. Yung nga lang, naging reklamo namin doon sa bahay na yun. Sobrang kulong na kulong para kami mga preso doon. Sa sobrang init. Sobrang init niya kasi halos walang opening Di ba? Door lang, and then the rest parang closed lang na yung mga windows hindi pa nabubuksan. So, para kami laging niluluto doon sa bahay na yon. Kaya nag-decide kami, yun yung time na nag-decide kami na best of both worlds, makahanap kami ng bahay at the same time pwede namin gawing opisina. So mabait ang Panginoon, nakakita ako ng ad online, OLX ba yun? No? OLX. May nakapost doon na commercial space. Tapos nung inocular inspection namin, at the same time, commercial space sa baba,
Pero dahil may second floor siya, at spacious naman, ay pwede rin ito maging bahay. So qualified siya dun sa gusto kong mangyari na office/bahay. So yun nga yung kasalukuyang opisina ng MSS Business Solutions na ngayon, sa may Buenmar Avenue sa loob ng Greenland Executive Village sa Cainta, Rizal. And then, yun. So, dahil sa kabaitan ng Panginoon at nagtuloy-tuloy yung aking mga engagements, mga invitations for talks, corporate training, tapos nakaklose kami ng mga malakihang deal, ng mga multiple batches ng mga training, doon na nagsimulang gumanda yung buhay namin. And back in 2017, parang ganon. So, pangilan nyo, 2013 ako nagsimula. So, 4th year. So, sa 4th year, I am proud to share na doon natin na-hit yung first 1 million pesos natin na actual savings sa bank account namin. And yan, patuloy pa rin na nadadagdagan yun sa awa ng Diyos, sa mga blessings na dumarating. Hanggang sa nakaipon, eto na. We came across this real estate development. And nung nagkaroon na kami ng pera, parang pag-down dito, nag-down na kami. And then, inunti-unti na lang namin yung pagbubuo nitong bahay. So, yun po yung humble beginnings naming mag-asawa. Magandang tanong yan. Actually, ito yung part na gustong-gusto kong i-share yung buhay ko. Kasi, ang totoo niyan, hindi naman talaga ako pinanganak na mahirap. Nasa middle income family kami. Kasi ang papa ko, kahit na grade 6 lang ang naabot niya, at ang mama ko ay first year high school lang natapos, madiskarte sila eh. Ang papa ko, naging, sabihin natin, mapera o may kaya siya. Dahil naging ahente siya ng mga kahoy. Kasi ang taytay ko sana po pinanganak, yan sikat sa industriya ng pagkakahoy. Mga karpintero, woodworks, ganyan. So, sinuwerte ang papa ko, despite na kanyang kulang sa edukasyon, na maging ahente ng kahoy, particularly Nara, na isang mamahaling type ng kahoy. So, yun yung kahit papaano na dahil sa diskarte din niya, nakapagpatayo siya ng sariling bahay kasi so yung bahay namin na kinalakan ko, amin talaga yung lupa talaga namin yun. And then dahil din sa mga naipong pera niya na lumaki sa pag-ahente ng kahoy, nakaranas akong mag-aral sa isang private school. Sikat na private school sa Taytay, Rizal. So hanggang grade 6, natapos ko yun sa private school na yun. Although, masasabi ko pa rin na sa lahat ng mga klase ko, ako yung isa sa mga pinakakulilat. Siyempre, pagdating sa pera, mas mayaman sila kaysa sa amin. Yun, ngayon, dumating sa punto na I graduated valedictorian pala nung elementary. Dumating sa punto na, ewan ko, siguro naging adventurous ako, siguro tinamad ako sa pagiging masyadong matalino, masyadong academic. Dahil siguro naapekto din ako ng mga tukso ng mga kababata ko, na naging naging adventurous ako, nawala yung gana o yung focus ko sa pag-aaral. High school dumating yung pinakadagok sa buhay ko. Yun yung time na wala atensyon ko sa pag-aaral, na naging naging tambay ako. Yun, ako yung mga estudyante na lapit lang yung bahay ko pero lagi akong late sa flag ceremony. Biruin mo nung first year high school, magugulat ka na lahat sila naka-uniform, lahat sila maayos ang gupit. Diba, may mga gupit pa dating 2x3. Ako yung bukod tangi na pumasok na ang suot ko ay 8 balls, yung mga sikat na mga pang hip-hop na suot. Although nakapats ako na pang eskwelahan. Pero ang gupit ko yung kimping mahaba na lagpas kilay and then nakahati sa gitna and then may kulay. May kulay yung buhok ko. So ako lang yung bukod tanging ganun. Naalala ko pa yung kaklase ko sabi sa akin, excuse me, hindi dito yung pila ng lower section. Ginanon pa ako ng kaklase ko. And sinabi ko sa kanya na hindi ako lower section, one pilot ako, first section ako. Nagbiro pa nga ako sa kanya na valedictorian ako nung elementary school ko. So yun, totoo lang, doon ako natuto ng bisyo, yung paninigarilyo, pag-inom. Talagang tambay in every sense of the word. So yan yung time na papasok lang ako dahil para lang makatapos pag-aaral. Pero academically, I was not doing well. Dumating sa point na yung buhay din namin ng pamilya ko, bumagsak na rin ng tuluyan kasi yung pag-aahente ng kahoy ng papa ko humina. Kasi naging illegal na ang Nara nung time na yon. So from being an ahente ng kahoy na malakas kumita, ang papa ko na-relegate na lang sa pagiging isang normal lang na karpintero nangangamuhan at kumikita lang ng less than minimum wage. Hindi lang mama ko, dahil ang mama ko ay parang pinipinansyer lang naman ni papa,
naapektuhan siya doon sa pagbagsak ng kabuhayan ni Papa. Kaya naging sidewalk vendor na lang siya. Pag sinabi ko sidewalk vendor, sila yung mga kung saan na lang pumupwesto para makapagtinda ng kanilang RTW o dumadayo sa mga iba't ibang piyesta. Yun, at nagbabayad para lang makapwesto. So naging gano'n na lang sila. Kaya nung high school, bukod sa pagbagsak ng buhay namin, yun nga, naging nawala ng direksyon ng buhay ko. Ang wake up call lang talaga sa akin one time, and it's also one of the reasons kung bakit proud na proud ako dito sa accomplishment ko. One time, pag uwi ko, so galing ako sa pagtambay, and then sakto-sakto lahat ng mga kapatid ko, tulog sila na, nakahiga lang sa sahig, na kawaawang tingnan. So nung napatingin ako sa sitwasyon nilang yun, biglang parang merong pitik sa utak ko na nagsabing, ganyan na nga ang buhay niyo, pababa na, umihirap na kayo, tapos nagloloko ka pa, nagsisira ulo ka pa, tumatambay ka pa, nagbibisyo ka pa. So yun yung naging opening, wake up call sa akin na ibalik yung pagiging seryoso ko sa buhay, sa pag-aaral. And fortunately, pagpasok ko ng college, kaya hindi ako kaya pag-aralin ng magulang ko, pero it's a good thing na lang na scholar ako. And so nung pumasok ako sa PUP Santa Mesa, isang pampublikong universidad, bumalik yung gana ko. After 4 years of studying, graduate akong cum laude sa Bachelor in Business Teacher Education, and at the same time, I was a multi-affiliated local and international youth and student leader. So, yung excellence na yon, yung drive for excellence na yun, dinala ko yun hanggang sa pumasok ako sa corporate world, kung saan more or less 7 years akong empleyado. I was also doing training back then, internal consultant ako ng learning and development team, hanggang sa pumasok yung ideya sa akin na magnegosyo, gawing negosyo itong kakayahan o skill or talent ko sa pagtitrain, pagsasalita. And yun na nga, pinanganak si MSS Business Solutions, and the rest is history. And ito na nga yung sa mga bunga ng aking pagiging negosyante. Ano yung tip ko para sa mga kagaya ko? Well, unang-una, lagi mong iisipin na hindi porket pinanganak kang mahirap, okay? Na habang buhay kang mahirap, okay? Na maaaring pinanganak kang mahirap, then shame on the past, right? Kasi pinanganak ka sa mga magulang na mahirap okay? Kung ikaw tumandang mahirap, shame on the economy. Hindi maganda ekonomiya sa bansa third world country kaya hindi nakikiayon sa iyo Kung ikaw tumandang mahirap, shame on opportunities. Marahil, no? Hindi sumisipot, hindi napapakita yung mga opportunities, mailap. Kaya tumanda kang mahirap. No, it's either walang oportunidad or talagang maraming pagkakataon na hindi ka nakahanap ng oportunidad. Pero ito ang masasabi ko sa inyo, kapag namatay kang mahirap, sorry I believe kasalanan nyo na yan. Kasi sa buong buhay na ibinuhay mo sa planetang ito, wala kang ginawa o hindi mo ginawa para magbago ang estado ng buhay mo. So, habang nabubuhay, may pag-asa. Ngayon, tandaan mo palagi, yung ginawa ko sa sarili ko, okay? Nagkaroon ako ng ideya na kahit anak ako ng mahirap, nag-aral ako sa public school, na kaya ko maging negosyante, na ang pagiging successful pala ay hindi namimili. Kung gusto mong maging successful, maaari kang maging successful. Basta pag may ideya ka, huwag mong hahayaan na manatiling ideya lang yan. Ang ideya mo at naniniwala ka sa ideya mo at kakayahan mo, gawin mo lang, simulan mo lang. Yan ang isa sa mga pinakamahirap na gawin sa buhay. Madali lang ang magplano, madali lang ang mag-isip. Lahat tayo creative, lahat tayo innovative. Pero ang pinakamahirap gawin, na i-execute mo, simulan mo yung ideya mo. At kapag sinimulan, in-execute mo yung ideya mo, maging consistent ka. Huwag kang aatras, huwag kang panghihinaan ng loob. At ako na mismo ang nagsasabi sa iyo, kapag sinunod mo ang mga payo ko, kung ano man ang meron ako ngayon, itong bagay sa kapaligiran ko at na-achieve mo, ma-achieve mo din. Kung nagawa at kinaya ko, magagawa at kaya mo rin. So paano kaibigan? See you at the top!